Kasama po natin ngayon ang Commissioner ng Bureau of Customs, Commissioner Ariel Nepomuceno. Good morning po, Commissioner. Good morning po, Ma'am DJ at Manang Ted. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Good morning. Good morning, sir. Good morning po. Hingi lang po kami ng update dito po sa mga sasakyan ng mga diskaya. As of today po, ilan na pong units yung officially ay nasa kustodiya po ngayon ng Bureau of Customs? Yung kustodiya po, 30 ho yan, yung luxury vehicles, dalawang yung UTV. Ngayong umaga naman, dahil natapos na ho natin yung unang parte ng proseso, na pinagbigyan natin naman of course sila na magpakita ng mga dokumento. Kaya lang lumampas na po yung 15 araw na suri na natin yung mga dokumento. Labing tatlo dyan, pinadala na namin sa Bureau of Customs ngayong madaling araw dahil yan yung nakita namin na talagang dapat issuehan na namin ng warrant of seizure and detention. So nag-issue na po ako ng WSD. At ngayong umaga nandun na po sa port yung 13 po. Dumula doon sa 30 na mga luxury vehicles po nila. Oo. Pwede po ba naming malaman kung ano-ano pong mga kotse itong nasa kustodiya nyo na ngayon? At ilan po dito yung mga walang import of entry pati certificate of payment? Ito po, i-share po natin. But doon sa 13, ito doon yung walang import entry at walang certificate of payment. At 6 naman po yung merong import entry, subalit wala pong certificate of payment. So ito po yung itim na Rolls Royce, Bentley, black Mercedes-Benz, Toyota Tundra, GMC Yukon, Cadillac Escalade, Toyota Sequoia, Lincoln Navigator, Yukon Denali, GMC, Maserati, isa pang Mercedes-Benz, isa pang Lincoln Navigator, at isa pang Cadillac Escalade. So 13 po yung naka-WSD po sa amin. Ito po, kumbaga medyo delikado na po ito para sa kanila dahil talaga pong walang dokumentong tama ito. Subalit again, meron naman pong proseso pa rin na maaari pa rin sila maghabol po ng mga dokumento nila. Subalit sa tingin ko po ito ay medyo delikado na po ito talaga. Wala po ito kasi mga magandang dokumento. Tama po, no? 7 dun sa 13, walang import entry at wala pong certificate of payment at 6 po yung may import entry pero wala namang certificate of payment. Pero nabanggit niyo po kasi sa amin last time, tama po ba? May legal implications po ba ito sa mga diskaya o doon po mismo sa importer ng sasakyan? Ganito po yan. Ngayon po, sa dokumento, siyempre, ang hahabulin namin sa mula yung mga mismo nag-import po nito, no? Mga ilang consignees at mga kumpanya po yan. Again, unless sabihin po ng mga yon na nag-import po sila on behalf of the Diskaya family, alam niyo yung nagbayad naman talaga ay Diskaya, magkakaroon po ng masasama po sila sa problema ng kaso kapag yun po ang talaga nangyari. Mapapatunayan naman po yan at makikita namin po yan sa mga mangyayaring pandinig po dito. Ito pong 13 na irehistro sa LTO, may ORCR na original? Meron po. Kaya nga po lalaliman po natin ang investigasyon rito. At maganda naman po, nagsulat na rin po ang LTO po sa amin. Magkikita na rin po kami upang pagtulungan namin paano po nangyari to. Although of course, meron naman po akong idea na po kung ano nangyari ito. Bata kailangan tignan po namin yung ebidensya po. Okay, nakapanayam namin at nakasama namin one morning si Secretary Lopez, no? Acting Secretary. Nag-usap na rin po kami. Oo nga po daw. Nasabi niya na kinausap niya na itong si Mr. Vigor at inatasan niya na makipagtulungan sa inyo. Kasi po, ang sabi ko kay kay Secretary, sabi ko, Secretary, kasi ang claim ng taga-LTO nung aming mga kapanayam, may import entry at may certificate of payment. Yung klaro po yun, sabi niya sa amin. So sabi namin, pwede ba kayong mag-print noong digital copy, electronic copy ng mga dokumentong ito? Opo, doon po yata may issue. Ang sinasabi daw po, nabura na sa LTO? Totoo ba yun? Yun nga po ang problema ho natin, Manang Ted. Kaya nga po, kailangan talaga ho naliman pa ho ito dahil hindi po dapat nangyaring nabura rin po sa site nila.
dahil kumbaga final repository po. Hindi ko po sinisisi sila, no, but Opo. ahensya po nila yung dapat na talaga meron pong final record dahil meron po itong plate number at meron ORCR. Hiningi po rin namin po yan nung unang linggo pa lang ho nung nangyari po itong ating investigasyon. Kaya nga po, kailangan sa isang meeting, pagpupulong namin ng LTO chief si Mr. Vigor. Ano po, ano? So kailangan pag-usapan po namin ito. Malalaman naman po din natin ito eventually po. Com, alam ko po na sabi nga ninyo, ayaw ho ninyo manise, naintindihan po natin yan sa inyong counterpart dito sa DOTR. Pero totoo na nabura na itong mga records ng sinasabing import entry per record of LTO and the certificate of payment na tinanggap daw ng LTO para mairehistro ito? Yun po yung balita po. Kaya lang, kailangan po namin talaga malaman po yung official po na official explanation po sa LTO side. Sa BOC side po, alam po namin yung nangyari. So, balit itutugma po namin ito dun sa side naman po ng LTO para mabuo po natin yung investigation po. Kaya naman po yan, umuusad naman po yan, binabantayan po yung personal. Opo. Kasi ang LTO po dito, sorry po outside po ito ng inyo pong jurisdiction and kung gusto niyo pong sagutin, much better. Pero pag hindi po naunawaan natin, saan narehistro itong 13 ito? Anong LTO branch? Hindi ko po alam yung data ngayon. No? Meron po yan. Hindi ko lang memoryado. At nasa sasakyan lang po ako ngayon. Opo, sige. Pero nakaulat din po sa amin po yan. Kung saan? Okay. Kasi po, kumakamot ng ulo dito si Sec Lopez nung aming nakausap po. Masakit din ulo niya po. Okay. Kasi nga po, nararamdaman ni Secretary na may itinatago sa kanya. I mean, to be frank about it, nung aming siya makausap, makapanayam, nararamdaman niya may itinatago sa kanya mga taga-LTO dito. Ayaw magsabi ng katotohanan ba? So, kung ganun po na hindi cooperative ang LTO dito, paano natin matutumbok, sir, kung saan port pumasok ito? At kung sino po ang nagpasok nito at ano ang nilagyan nitong container? Meron kayong paraan doon? Sa site po ng BOC, meron na po kami mga official report. But then again, ibabalidate lang po namin, itutugma sa site po ng LTO. Meron na po yan, Manong Ted. At pag na-finalize na po namin reports, kasama na rin po yung mga binigyan po namin ng tinatawag na show cause orders, na-identify naman muna natin yung mga particular na mga nangyari ho rito. At nga po, maasahan naman po natin na ito po iulat natin sa pag na-kumpleto na po natin to. Kailangan ko lang po talaga ng official narrative naman po at ulat sa side naman po ng LTO. At tama po kayo, nag-usap naman po kami ni Acting Secretary Banoy Lopez, maganda ho yung aming usapan last week na magtutulungan po kami rito dahil ito po napakalaking usapin po nito sa bansa ngayon po. Opo. Ganito po, yung pong sistema na ito po ay inismuggle, hindi siya nakapagbayad ng tamang customs duties na irehistro sa LTO, kapag nabura na yung mga records ng sinasabing pinagbasihan ng registration, certificate of payment, nabura na, yung corresponding renewal po ng kanilang rehistro, ano po ang doon? Anong kanilang sistema doon na ginagawa para, di ba, nabura na, pero yung susunod na renewal ng rehistro, doon na po itinatama ang mga dokumento para... Go ahead, sir. Yan po yung initial pong balita po sa amin ng intelligence po. Ang nangyayari po daw po kasi dati, ganito po yung scheme na initial report sa akin. Sa unang pagkakataon na inirehistro po ito, yung last 4 digits hanggang last 6 digits nung chassis number, yung VIN number po. Yung VIN number. Yan po yung VIN number. Yan po yung nairerehistro. And then later on, sa susunod na taon, ikinokorek na po yan. Pero may pagkakataon naman po na parang taon-taon po na nire-remedyohan lang po yan hanggang, kumbaga, matabunan na po ng sistema. Ganun po yun. Pero yan naman po ay naniniwala ako, matitrace po yan dahil digital naman po yan. Ang simula po ng pag-imbestiga dito sa side ng BOC. And then pag yun nga, idudugtong po natin sa LTO, matutukoy naman kung saan po yan na unang na-i-rehistro po. Okay.
kung sakali po na totoo na meron pong inilabas na fake na certificate of payment pero nanggaling sa customs, yung pong password na ginamit dito, traceable ba on the part of BOC? Sa BOC po, kaya po yan kung, yun nga po, kaya may mga binigyan po tayo ng show cause orders. Ano po? Dahil sa kanila po dumaan yun. Ngayon po, dahil natukoy naman ho natin sino yung particular na mga tauhan, lalabas din po yan kung paano po nangyari dyan. So, balit, yun nga po, maghahabol naman po kami sa side po ng LTO. Okay. Sorry ko kung medyo ano lang po kami, masyado kami matanong, no? Naunawaan po namin Ay, okay lang po. kung kinakailangan nyo magtago muna ng informasyon. Saang port dumaan ito? Itong karamihan sa mga smuggled na mga mamahaling kotse ito. Saang port? Davao po, ports po ng Davao, Cebu. Meron din po rito sa Maynila, sa MICPIT, POM at Batangas. Ngayon po kasi ang unang ulat po sa amin, yung may mga certificate of payment na yun nga po, kumbaga fabricated. Kapag naman yan ay dinala naman sa LTO, may presumption of, alam niyo na po yan, supposed to be regularity, ano na po yan, mai-re-register na po yan sa parte ng LTO. At tinitingnan natin, of course, yung tinatawag na collusion, hindi naman po mangyayari po yan kung hindi papayagan. Kaya po nilalaliman po natin. At malayo-layo na rin po yung aming mga nalaman po. Nasa validation stage na po tayo at pagdugtong po sa LTO. Opo. Kapag po hindi nakipagtulungan ng LTO dito, ano po ang bala? Sorry sir, kasi ayoko po kayong malagayin. Alam nyo na, pero wala kayong magagawa kung hindi makipagtulungan ng LTO sa inyo rito. Ano po ang sabi sa inyo ni Secretary ng DOTR? Ano po ang inyong balak na gawin? Ganito po, nasa kapangyarihan naman po ng Bureau of Customs po kasi na mag-file po ng mga kaso na gagamitin po namin yung ating anti-smuggling law sa CMTA. Yan po ang hahabulin po natin. Of course, hindi lang naman po yung mga nagkamaling tauhan po namin mismo. Yung mismong importers at of course kung meron pong dapat managot sa LTO side, pasensya na po sa mga kasamaan sa LTO. Kahit hindi ko po sila tauhan, kapag nakita po natin na may dugtong po sa kanila at matutukoy natin kung sino po yun, nasa kapangyarihan naman po ng BOC na isama po sila sa kaso. At this stage, kailangan lang po namin ng kooperasyon. Of course, nakikiusap naman po tayo. Yung mga wala namang kinalaman dito, dapat ay tulungan po natin ang ating bansa. Tulungan kami upang matapos naman po at makatulong kami kahit papano po sa ginagawang investigasyon po ng ating mga kasama sa ICI. Opo. Yun hong mga kotse nila, Bryce, nasama niyo na ho ba, Commissioner? Isasama pa lang ho kasi po magkikwenta sana kami ni kahapon nila former Justice, retired Justice Andy Reyes. Kaya lang po bigla sila pinatawag po sa Senado. Kaya sa Biyernes po kami mag-uusap upang malaman po namin ano particular na maitutulong po namin. At definitely sasama po yung mga yung luxury vehicles po nila Bryce sa Fernandez po. Okay, opo. Ngayon sir, so hindi pa ho kayo officially kumbaga humarap sa ICI for kasi po on record kumbaga na deliberasyon po nila doon, wala pa. Wala pa ho. Magsasubmit po ako ng yung mga hawak na po namin mga dokumento. Hindi lang po tungkol sa Diskaya family. Magdadala po ako ng mga official reports po sa Biyernes. Nakaschedule na po ako doon. And then mag-usap na rin kami ng particular. Ano pa po yung pwede naming eksakto pong dapat gawin para po sa ICI. Nang iisa po yung galaw. Nang hindi rin po kami magsayang po ng mga resources at ang atensyon upang iisa po yung tumpukin po namin. Okay, sige po. So sir, again, para ho maintindihan ng taong bayan, gaano kahirap ito? Kasi baka yung iba, alam nyo na, sa galit, nagmamadali, gusto talaga malaman kaagad. Gaano kahirap itong inyong ginagawang pag-iimbestiga sa smuggling ng mga sasakyan ito ng mga Diskaya? Naunawaan po natin na gusto rin na ho namin mamadali ito. Kaya lang po talagang ginagalang ko po personal ang due process. Kailangan po yan upang pag dumating din naman po yung panahon na gagawa po tayo ng kaso, pupunta tayo sa korte, maganda po kasi airtight din naman po yung proseso upang hindi ma-dismiss po yung anti-smuggling cases na isasampa po natin doon sa mga nagkasala po o nagkamali.
Kaya hindi naman po ito magtatagal ng taon na bibilangin. Sa site po namin, maisasampa naman po natin to sa madaling panahon po. Kaya lang hindi po ganun kasimple dahil iba't ibang ahensya rin po yung involved po na kailangan tumulong po sa amin. At natutuwa naman po ako, yung bago pong secretary naman po na nakaupo sa DOTRI. Tutulungan naman daw po kami. Okay. Hindi lang po ganun kabilis at napakarami rin po mga nabanggit na mga pangalan sa mga investigation sa Senado at Kongreso. Okay. Opo. Sige po. So ngayon, again, para mas laro, yung 13 ngayon na lalabasan po ninyo ng warrant and seizure and detention, ano? Para ho makuha na po ng gobyerno yan at magsimula na po yung procedure para po sa subasta nito. Sana nga mangyari yon. Talaga pong 13 lang po ito o meron pang posibleng maidagdag? Ganun po. Yung 13 po, sigurado po kasing talaga malaki po yung pagkakamali dyan. Yung tama po niyan. Yung natitira naman po 16, kasi po yan, mga binili po yan doon sa tinatawag po mga, yung mga miyembro po ng kampi. Okay. Mga regular importers po yan. Okay. Pero yun po, isa-subject pa rin po namin sa post-audit operations po yun. Ano? Pwede pa rin po kami mag-apul po doon. Huwag tayong mag-alala. Opo. Ngayon ho ba may estimate na kayo more or less yung kabuuan 13 na pwede pong masubasta kung mga magkanong halaga? Hindi ko pa na pa-estimate. Sorry po, papakompute ko po yan. No? Pero 13, wala akong bumababa ng 10 billion po dito kasi ito. Pako-compute ko po. Sorry Opo. po. Pako-compute ko po. Sige po. Okay. Naintindihan po namin ang hirap po ng inyo pong trabaho sa isyong ito sa gitna po ng inyong demand sa inyo ng Finance Department sa inyo pong mga dapat ma-achieve dyan. Kami lang po nagpapasalamat na kayo po lagi may panahon para magbigay po ng update sa publiko dito po sa isyong ito. Kasi nga, ang tao po ay nagmamasid at ang iba nga po ay nagdududa, di ba, sa mga posibilidad po ng takipan, but you are, at least transparent po sa ginagawa po ninyo. We say, thank you for your service, Com. Welcome po. Salamat din po. At actually, kailangan din po namin talaga magpaliwanag. Kaya nagpapasalamat din po kami sa inyo. Pinipilit ko rin po naman maipakita sa ating mga kababayan na kahit papano po, unti-unti lang naman po, baka sakaling maibalik po natin yung tiwala ng mga kababayan sa customs po. Pagbubutihan po namin yung trabaho po. Opo. Salamat na marami muli, Com, at kamuli ho kaming tatawag. Thank you. Salamat. Salamat din po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!